So, hello guys, welcome po to Models of Manila Sports. As you can see, bago po yung setup natin, meron na po akong katabing television. So, makakapag-react po tayo sa mga videos from basketball, from vlogs, so kung ano man po. Pero ngayong video po, I want to react dito sa ginawang vlog ng PBA Moto Club kung saan po papunta sila ng Laguna. Tapos pinag-usapan po nila what is wrong with the PBA now at kung paano po ito mababalik sa dati niyang sigla. Okay? So, sa akin po gusto kong sabihin na to from the heart. Kasi tinatanong nila, paano ba natin matutulungan yung PBA? Diba? Love na love natin yan. Paano ba natin matutulungan? Yung pong kwentuhan nyo na ganyan, yung pagbablog nyo ng ganyan, the mere fact na kumbaga, you are brave enough na maglabas ng ganitong klaseng video. Napakalaking tulong na po niyan sa PBA. Lalo na you opened up about the topic of farm teams. Diba? Kasi tabu yan eh, hindi pinag-uusapan yan eh. Alam nyo, kung ako mag-discuss niyan, ako isang vlogger lang, diba? Kahit farm team, diba? Sino ba naman ako para magsabi? Pero kung mga former PBA players mismo ang nagsasalita tungkol dito, mas may laman, mas pinakikinggan, mas credible kapag sa kanila nanggaling yung pong usapan ng farm team. Okay, so the mere fact lang na gumawa kayo ng video talking about it, napakalaki na ng contribution nyo in trying to solve this problem. In fact, si Makmak nga, may nasabing pangalan eh. They had to edit it out. Tinanggal pa nila. Siyempre, alam ko, ano yan, siyempre, ayaw naman natin na magagalit sa atin yung mga bossing at yung mga ibang mga nandyan, di ba? Pero, kumbaga sumosobra na eh. Hindi naman bobo yung mga fans ng PBA. Ako, in as much as I love yung pong Hinebra dahil from the time of Sonny Jaworski nung 90s, yung sila Baldavid, sila Marlo Aquino, nung panahon nila Kagiwa, tsaka ni Helterbrand, di ba? In as much as I love Hinebra, medyo isa nangyayari ngayon, medyo kulang eh. Di ba? May kulang eh. Kasi parang unfair eh. Alam mong medyo yung liga ay mas bias towards doon sa apat na laging nagcha-champion o laging nasa finals. In fact, binanggit nga diyan ni sino magsabi? Si Helterbrand, yung apat na teams, alam na natin 'yan. San Miguel, Ginebra, Magnolia, Tokentex, 'di ba? So yung apat na team niya parating sila. Tapos yung mga independent teams, yung mga farm teams parating kulelat, hindi makapasok sa quarterfinals. So, it is frustrating eh. Lalo na yan, sabi nga nila, maganda nga yung idea na mas maging mahigpit sa trade. 'Di ba? Kung ako tatanungin, magkaroon sana ng moratorium. Kunyari, kung top 5 picks, bawal i-trade ng 3 taon o ng 5 taon or something like that para maiwasan yung pag-block-block, 'di ba? Yung pagpitas-pitas ng mga players. So, yung mga ganun, 'di ba? Kung nakinabang na naman sila. Kumbaga, they dominated the league for so long dahil sa ganyang sistema. So, sana tumulong na silang ayusin. Ako ang paniniwala ko diyan, simulan natin kay MVP. Maganda kasi siya mag-push eh. Kasi after MVP, pag inayos na niya yung sa kanya, o tsaka natin isunod yung sa San Miguel Group. 'Di ba? Kasi San Miguel na nakikinabang sa ganitong sistema eh. Sila ang pinakamaraming championship eh. So, I think yun ang way. This has to be solved. Kailangan i-solve na. 'Di ba? Sooner or later. At itong pinag-uusapan siya ng mga PBA players, former PBA players, napakalaking bagay. Okay, so tinanong din nila kung paano mapapataas yung audience, paano sila makakatulong at ang naging ano nila at ang sinabi as suggestion, anood kaya tayo ng mga games, 'di ba? Pumunta kaya sila tapos napag-usapan na hindi sila sure kung libre ba sila pumasok dun sa mga laro. Sa akin dun papasok yung suggestion ko, yung sa PBA na magkaroon sila ng Legends program, okay? Magkaroon sila ng team sa PBA that will focus on collaborating and coordinating with former PBA players na napatunayan po natin na malakas pa rin ang hatak. Diba? Nakita natin yan, yung Moto Club versus Mavs Phenomenal, gaano yung ingay niyan, yung excitement na nabuo niya, maganda ma-coordinate yan ng PBA doon po sa mga legends, sa mga alumni nila. Uh,
we can go all the way kila Alvin Patrimonio, 'di ba? Kila Alan Kaydik. Hanggang ngayon in demand pa rin sila sa mga piyesta, sa mga events all over the country. May name recall eh. Kumbaga dapat ginagamit 'yan ng PBA para to promote yung product ngayon, to create more excitement sa league, para mas lagi silang laman ng headline, 'di ba? So, the PBA needs an honest to goodness legends program. So, a separate division that will focus on how to maximize ito pong mga legends para una, dumami yung kita nila kasi mas marami silang mga opportunities to earn o pangalawa, ma-promote yung product po ngayon. Yung product ng PBA po ngayon. So, yan, imagine yung moto club, pupunta kami sa ganitong game, punta kayo, picturean tayo. O hatak na po yun. Kumbaga meron ng added incentive sa mga fans na manood po ng game. So that's a very good idea also coming from them. Nasuggest din nga yung inom pero medyo magulo yun kasi mga Pinoy minsan pag nakainom. Pero anyway, so yun po yung isang napag-usapan pa nila, yung pong pupunta sila doon. Nasabi din nila na yung mga players walang sariling parking. So, isang problema din yon. At kung hindi daw ayusin, ay baka maglipara na pa Japan, pa Korea yung mga players, di ba? Ako po, ang gusto ko lang naman, maayos po yung liga. Kapag maayos yung liga po natin, ay mas makaka-generate tayo ng magagaling na players that hopefully will bring us to the NBA, will give us better World Cup performance. So, yun po ang gusto po natin. Pero it all comes down. Kung gusto talagang lumakas yung PBA, kailangan po magkaroon ng fans yung pong mga ibang teams. Kasi sa ngayon, halos 3 team lang ang may fans. Ginebra, of course, pinakamarami. O, sumunod po siguro San Miguel Beer, marami ding fans yan. Token Tex, marami ding fans yan. Pero outside of those 3, wala na po halos fans yung mga ibang ano. Meron mga iba pa unti-unti pero ang konti. Okay? At yung loyalty doon sa teams minsan hindi din kasi papalit-palit ng pangalan sa mga team. Pero sa akin, how do you generate fans ngayon? Doon po papasok yung suggestion ko na may home court. Okay? Hindi naman kailangan lahat ng buong conference may home court o buong taon. Kahit 2 games lang sa isang conference o kahit nga sa isang taon eh. Example, yung NLEX, bigay mo sa kanila yung Bulacan. Yung Pampanga, bigay mo sa kanila, bigay mo sa Converge, 'di ba? Yung Laguna, bigay mo sa isang team. Imagine, Converge, Pampanga, maglalaro sila home game doon. Kakampi nila yung governor doon. Punong-puno po yan. Na yung mga tao doon will be cheering for Converge. Kasi Pampanga yung nakalagay eh. Diba? It's all about generating fans. Na yan po ang kulang sa PBA po ngayon. Hinebra na lang may fans halos. Tapos yung San Miguel and Token Text. Pero that will add more fans. Siguro sa schools din, pwede din lang idagdag yung UAAP flavor siguro. Pero sa akin, ang pinakamadali, kaya yung mga ibang teams sa abroad, maraming fans kaagad kasi they represent a region, they represent a city or a province. So, yun po, dati ko pa pinaglalaban po yan kahit nung nasa PBA D-League pa kami. Hometown. Kahit po 2 games, 3 games a year, okay na yun, Commissioner. Please try to consider yung pong ganun. And sumunod doon, yung social media. Siguro simulan lahat ng team dapat may TikTok. Rain or shine, nakita ko may TikTok, so okay yon. Lahat dapat may TikTok, lahat dapat may YouTube, Facebook page, generating content, sabay-sabay. Promote po yan. Tapos, ayun, that will help in generating interest and creating fans and yung social media ng PBA, di ba? And coordinate na with the legends. Kasi tingnan nyo yung ginagawa ng PBA Moto Club. Kung kailan nakalabas na sila ng PBA, mas malaya sila. Diyan nila nagagawa yung mga napakagandang content sa social media. Diba? Yun ang kailangan ng PBA to create, to make the people care for the product. At hindi lang sa Hinebra. Diba? So, yun naman ang punto dito. Ang gusto natin mapaganda yung liga. So, thank you very much PBA Moto Club. Napakaganda nung ginawa nyo dito. Okay, so yun lang po. Thank you very much guys. So, abangan natin World Cup. So, I will be covering that from here. So, sa ganitong setup natin, baka magdagdag tayo ng host. So, see you po sa next video guys. Bye-bye.